Ang karagatan ang pinakamalaking hawak sa ating mundo. Malaki pa ito kaysa sa lupain. Paano kaya kung disgrasyang magpalutang-lutang ka sa gitna nito? Ikaw lang mag-isa, walang kasama. Makakaya mo ba? Tunghayan natin ngayon ang kwento ng taong nagpalutang-lutang sa dagat sa loob ng 438 days. Pero bago ko simulan ang kwentong ito, pwede bang pasuyo akong pasubscribe sa channel ko? At pahit na din ng notification bell para updated kayo lagi sa mga future upload ko. Tara na at sabay na nating alamin ang kwento ni Jose Salvador Alvarenga. Isang veteranong mangingisda na ipinanganak sa bansang Garita, Palmira, sa bansang El Salvador. Taong 2002 nang iniwan niya ang El Salvador upang magtrabaho kay Villarino Rodriguez, isang kilalang nag-aangkat ng isda sa Mexico. Noong November 17, 2012, sa bayan ng Costa Azul, Mexico, isang araw, nagtungo sila ng kanyang kasama sa dagat para mangisda na si Ezekiel Cordoba. Batid nila na parang may nagbabadyang masamang panahon. Ngunit, dahil sa gusto talaga nilang mangisda, dahil na rin siguro sa nangangailangan sila ng pera, hindi na nila ininda ang nagbabadyang masamang panahon at nagpatuloy sila sa pangingisda. Sa una, naging normal pa ang lahat hanggang sa magising sila sa lakas ng hangin na may dalang ulan at naglalakihang mga alon. Ang mapayapang karagatan ay naging biglang halimaw. Agad inutusan ni Jose si Ezekiel na hilahin ang lambat, pero di makakilos si Ezekiel dahil sa takot. Ngunit si Jose ay isa namang veteranong mangingisda ay hindi nagpainda sa takot at nilabanan ang mga naglalakihang alon. Dahil sa mga naglalakihang alon, nagsimula nang pumasok ang tubig sa kanilang bangka. Kaya, nagdesisyon na lang sila na itapon na lang nila ang nilang mga huling isda upang mas gumaan ang kanilang bangka. Magdamag na nakipagtagisan sila Jose sa mga alon at salamat sa Diyos, nakaligtas sila sa mga naglalakihan na alon na yun. Hanggang nagumaga na. Pagkalipas ng mga hampas at bagsik ng alon, humigit kumulang na 24 kilometer na lang sila ang layo magmula sa baybayin ng Costa Azul sa Mexico nang biglang huminto at nasira ang motor ng bangka. Dahil na rin sa pinagdaanan nila, halos lahat ng gamit nila Jose ay nabasa. Ngunit maswerte pa rin sila dahil ang kanilang radyo ay gumana pa at nagmadaling tumawag si Jose sa kanyang amo at humingi ng saklolo. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa magsalita, ang kanyang amo ay biglang hindi na gumana ang kanilang radyo. Ang abotanaw na lupain na kanilang makikita sa layo ay unti-unti silang inaanod palayo dahil na rin sa hangin at alon at di nila makontrol ito dahil sira na nga ang motor ng kanilang bangka. At inanod-anod na lang sila sa hangin at alon. Pagsapit pa ng tanghali, may malakas pa na alon na hinmampas sa kanilang bangka. Dahilan upang mahulog si Ezekiel at sa kasamaang palad, kasama pang nahulog ang kanilang mga baon na tubig at pagkain. Wala nang natira sa kanila maliban sa isang kutsilyo. Hindi nagtagal, pinapaikutan sila ng mga gutom na pating. Labis ang takot ni Ezekiel. Ngunit si Jose ay nanatili pa ring kalmado. At inantay na lang nilang umalis ang mga pating. Samantala, natanggap pala ng kanilang amo ang tawag ni Jose at agad nagsagawa ng rescue operation. Ngunit pagkatapos ng 2 araw na paghahanap sa kanila, ito ay kanilang itinigil dahil naubusan na sila ng pag-asa at di pa rin nila nakita sila Jose. 5 araw ang nakalipas nang sila'y tinatayang nasa 450 kilometer ang kanilang layo mula sa Costa Azul, Mexico. Nagsimula na sila Jose manghuli ng isda gamit lamang ang kanilang kamay. Wala silang magawa kundi kainin ito ng hilaw at sinusubukan na rin nilang inumin ang kanilang sariling ihi dahil sa sobrang uhaw. Ilang araw pa ang lumipas
at may nakita sila na palutang-lutang na plastic bag at naglalaman ito ng plastic bottle at mga bulok na gulay at gatas na hindi na maganda ang amoy, at iyon ay kanilang kinain at pinagsaluhan sa araw na iyon. 10 araw na ang nakalipas. Nakaisip si Jose na manghuli ng mga pagong gamit ang hose ng kanilang motor at inumin nila ang dugo ng sea turtles para maibsan ang kanilang uhaw. Lumipas pa ang mga araw at biglang umulan. Sila ay tuwang-tuwa at agad nilang sinawod ito gamit ang mga napulot nila na plastic bottle, at sa gabi naman ay nanghuhuli sila ng mga ibon na dumadapo sa kanilang bangka, at yan ang palagi nilang ginagawa sa mga araw nga nagdaan. Talagang ginagawa nila ang lahat para mabuhay at malampasan ang pagsubok na kanilang dinadaanan. Kahit anong tatag ang kanilang pinapakita, dumating pa rin ang panahon na unti-unti na rin silang nawalan ng pag-asa. Dahil sa katagalan na rin silang palutang-lutang sa gitna ng dagat. At dumating na rin sa punto na si Ezekiel ay gusto na lang tumalon sa dagat at magpakamatay para wakasan niya lang ang hirap na kanyang naranasan ngayon. Ngunit, pinigilan siya ni Jose at nagpakita ito ng lakas ng loob. Hanggang sa sumapit ang ika-4 na buwan. Si Ezekiel ay tuluyang nanghina at nagsakit dahil na siguro sa kakain ng mga hilaw na isda at pag-inom ng kanilang sariling ihi. Pagdaan pa ng mga ilang araw, hindi na nakagalaw ng maayos si Ezekiel at ayaw na rin niyang kumain. Sa mga sandali na bago pa lamang si Ezekiel bawian ng buhay, ay mayroon siyang 2 hiling kay Jose. Una, hiniling niyang huwag kainin ang kanyang bangkay kung siya man ay pumanaw na. Pangalawa, kung sakaling makaligtas si Jose, hanapin niya ang kanyang ina upang sabihin lahat ang nangyari. Maluhaluhang tumango si Jose at niyakap niya ito ng mahigpit, at maya-maya pa si Ezekiel ay binawian na talaga ng buhay, at makikita mo sa kanyang mukha ang mga hirap na kanyang pinagdadaanan. Pagkatapos na mga nangyari, si Jose ay umupo na lang sa gilid at nanahimik habang nakahiga ang kanyang walang buhay na kasama. At labis pa itong nagpahirap sa kanyang sitwasyon at nagpabigat sa kanyang dibdib. Di niya maiwasang malala ang mga pinagsamahan nila ni Ezekiel, at tinurin rin niyang tunay na kaibigan at para na rin kapatid. Dahil na rin sa mga pagsubok at hirap na kanilang pinagsamahan at pilit nilang nilalampasan. Ngayon, mag-isa na lang si Jose na harapin ang mga pagsubok ng karagatan. At hindi niya alam kung makakaligtas pa ba siya sa pagsubok na ito. Ngayong nag-iisa na lang siya. Ilang araw, pagkatapos niyang bigyan ng panalangin ang kasama, tinupad ni Jose ang kanyang pangako na huwag itong kainin, at kanya na lang itong pinaanod sa naglalawakan at parang walang katapusan na karagatan. Sa tuwing dapit hapon, may nakikita siyang mga barko na nasa malayo, ngunit wala siyang anumang bagay upang makakatawag ito ng pansin sa kanyang kinaroroonan. Mabilis lumipas ang mga panahon sa kanyang pag-iisa dahil na rin sa kanyang mga pinagdaanan tulad ng ulan, init at gutom. Parang nagsisimula na siyang magkaroon ng mga ilusyon at parang akmang mababaliw na siya. Bigla na lang daw siya may makikitang isla na malapit sa kanya, at sa pagkurapya bigla na lang daw mawawala. Mga ilusyonaran na rin daw siya sa kumakain siya ng kanyang mga paboritong pagkain, at ramdam niya na ang katawan niya ay parang lumulutang sa hangin, at kinakausap na rin niya ang mga balyenas sa dagat. Lumipas pa ang mga buwan at nanatili pa rin siya sa dagat. Ngunit, isang araw, may dumaan na container ship malapit sa kanya. Sumigaw siya at nagtatalon sa kanyang makakaya para lang mapansin siya. Ngunit, di siya napansin. Unti-unting naglaho sa kanyang paningin ang barko, kasabay ng paglaho ng kanyang pag-asa na siya ay makakauwi pa ba. Kinabukasan, may mga nakita siyang mga niyog na palutang-lutang malapit sa kanya. Dahil dito, naisip niya na may malapit na lupain, at hindi nga nagtagal may nakita siyang isla
na hindi kalayuan. Ngunit inakala niyang ilusyon na naman niya ito. Maya-maya pa ay unti-unti na siyang pumapalapit sa isla at talagang totoong isla ang kanyang nakikita. Medyo may kalayuan pa ang isla sa kanya, ngunit ito ay kanyang tinalon at nilangoy sa pangamba na baka muling tangayin na naman ng alon ang kanyang bangka papalayo sa isla. Di nagtagal, narating niya ang isla, hinang-hina at litong-lito, pero may kaunting saya sa kanyang mukha dahil may pag-asa na siyang mabuhay. Sa kanyang paglalakad, may nakita siyang kubo. Pinungo niya agad ito at dali-daling kumatok. Nag-uumapaw ang kanyang saya nang may nagbukas sa kubo ng kanyang kinatok. Sila ang mag-asawang Emil Libukmito at Russell Laikidrik. Agad naman siyang binigyan ng damit at pagkain at hinatid siya sa ospital ng Majuro. At napag-alaman na lang niya nga ang araw na iyon ay January 30, 2014 na 438 days pala siyang palutang-lutang sa gitna ng dagat at napadpad sa isang maliit na isla sa Ibon Atoll na tinatawag nilang Marshall Islands. At mahigit kumulang 10,800 kilometer ang kanyang nilakbay. Pagkatapos ni Jose mabigyan ng unang lunas, siya ay nakakabalik na sa El Salvador. Pagkalabas niya sa ospital, pagkatapos ng 11 araw gaya ng pangako niya kay Ezekiel, pumunta siya sa pamilya ni Ezekiel at sinabi niya ang mga nangyari. Pagkatapos nito ay naglabas siya ng libro na pinamagatan na 438 days sa tulong ng investigative journalist na si Jonathan Franklin. Ngunit laking gulat niya dahil ang kanyang pamilya ni Ezekiel ay pinaratangan siya na cannibalism dahil kinain at pinatay niya daw si Ezekiel at nanghingi pa ng $1,000,000. Ngunit pinabulaan naman ito ng abogado ni Jose dahil katakatakang inilabas nila ang paratang na iyon isang araw pagkalipas ng paglabas sa libro ni Jose. Dahil ayon sa abogado nito na gusto sa pamilya ni Ezekiel na hatiin daw ang kita sa libro. Ngunit noong April 2014 ayon sa abogado, nakapasa daw si Jose sa lie detector test at tuluyan nang ang binasura ang mga paratang sa kanya. Grabe talagang istorya na to, guys. Kung kayo ang nasa katayuan ni Jose, makakaya na rin kaya ba ang pinagdaanan niya? Pero para sa akin, basta malakas lang talaga ang loob natin at di natin makalimutan manalangin sa taas, kahit anong pagsubok na daraan sa ating buhay, kaya natin yang lampasan. Sabi nga nila, kung may dilim, may liwanag, karing makikita. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam. Thanks for watching.